sa Aurora. Ayun na. Alright, guys, Pero ito ito na. na at Aurora MLBB matutunan na versus natin ang pagsisimula. TLID. Best of 3 laglagan Best of portion para sa Aurora Team Liquid ID. Again, nag-alis na rin ng mga heroes dito na masasabi ko na comfort no, na magkabilang kupunan. Inalis yung Zushin and yung Fanny. Grabe talaga yung respeto para dito kay Demon Kite. Habang sa kabilang panig naman ay Eve and Despovius. So para bang para bang iba ang inilatag nila dito. Iba Remember, talaga. best of 3 to Maaring may mga limit testing sila na gagawin. Maaring nagche-check pa Ay. sila dito ng mga bagay-bagay. At Ay. inalis na kagad yung Angela. Nag-research eh. Isa pa naman yan sa highlight ng ating video kanina. Purito, sabi ko, kung ma-open to, parang ang gandang tapatan, kukunin ng Angela na TLID. Tapos ano kaya yung pwedeng ipantapat din nila Rene J? Pero tinanggal din yung Matilda niya dito. Oo. So research ng mga roamer nila dito ay definitely nagugustuhan ko yung angulo. Tinanggal din naman dito yung likes of Povius and Eve. Pero for Aurora, ano ba typically yung nakikita nating inuuna nila? For me, okay ang high-loss dito. No? Kung gusto nila at goal nila na ganun nga. Pero sabi, hindi. Kung babalikan natin yung day 1 hanggang ngayon, Bruno wins games eh. So sabi nila, Tama sige, naman. kuha tayo ng Bruno. At least meron tayong stable na gold laner na. Habang Cho ang kukunin dito ng Team Liquid ID at isang Hilda ba to? Ayun, Hilda nga. Hilda. So naku, ang kukunat nito. Wait, At saka Parang kanina, very familiar to. Nabanggit ni Innocent na kilala talaga ang TLID as an aggressive brawl style na players. And what more can you say with a Hilda na sobrang grabe yung pang-dive in, paghahain ng flavor. A Filipino player earlier pinakita sa atin kung paano na ma-maximize yung Hilda mo na meron siya. Pero ano yung answer ng Aurora? Wow, okay. So, Alpha ang kanilang pang-answer dito. Same with the Vexana. And kung maalala ko doon sa MPL Indonesia, spam talaga ni Arando. Sila nga halos ang nagpauso ata nung Hilda na yan. And ngayon naman, kukuha na rin sila ng jungle. And ito ay El Clasico tapatan ng isang Suyu. Ito yung mga makabagong El Clasico eh. Yung Suyu at saka itong Alpha. Yes. So, wala pa rin namang gold laner dito ang Team Liquid ID. Pwedeng ito ang puruhan ni Master the Basics. At sa kabilang panig naman ay wala pang definite na XP or roam. Ang importante, ang na-open lang dito, mga damage dealer, mga core eh. Kumbaga, yung mga XP and roam dito para sa Aurora hindi pa open. Pero so far marami ding napansin yung mga viewers natin, yung trend sa Gatot Kacha. Na parang marami din nagsasabi na more on sa comfortability, pwede ring bumase doon ng draft ang Aurora. At nakita natin yun, certain adjustments, sobrang ganda nung naging improvement talaga, to be honest. And that sometimes naman talaga little things do matter. Akala lang natin ay sobrang maliit na bagay, pero sobrang laking bagay nun. At syempre, hindi rin naman biro guys yung stage nila ngayon. On an elimination round pa rin po sila. Hindi pa po ligtas ang Aurora, pero may chance po sila na mag-move forward sa next stage, which is tomorrow na agad kung sakali man na masecure nilang seri na to sa TLID. Grabe, isipin mo, no? Yung paghahanda, yung preparation mo, wala halos isang araw. Wala. So talagang dikdikan. Ilang oras lang yun, Burrito? Parang, di ba oras lang talaga? Kasi, syempre, maglalaan kayo ng oras para matulog, maglalaan kayo ng oras para di ba? Marami kayong kakaining oras para mapaghandaan yung inyong mga kalaban. And ngayon naman, inalis ang isang glue. Siguro naalala din ni Edward Naalala ko nung M4 World Championship, isa to sa mga heroes talaga na paborito niya, yung Edward Salon, yung kilala glue. Kilala si Edward. Alam na natin with the repeat on M-series appearances. Yep. Ayan bukod sa, syempre kilala siya sa player, kilala din yung hero pool niya. So, hindi na nakakapagtaka pa kung bakit isa siya sa pinuruhan ngayon with the CC and glue ban here by TLID. Pero okay lang kay Edward. Nakikita natin chill lang, kalma. He's a chill guy. Yan ang usong-uso ngayon. At ngayon sa Aurora, tatanggal ng Aurora. Wow, okay. Aurora Tinanggal nila. ang inalis ng Aurora. Okay, so ngayon, second phase ng picks para dito sa Team Liquid ID. Pwede nga silang kumuha na rin ng gold laner or even yung kanilang mage. Naku, Granger. Para dito sa Team Liquid ID, ano magiging sagot ng Aurora? Pwede sila agad kumuha dito ng mga likes of makukunan. Kanina nakakita tayo ng glimpse of Edith actually. Pero for this round, parang
Leaning towards ako, Hylos din. Actually, open pa rin naman kasi. Hylos? And the mobility is an additional bonus aside dun sa Ring of Punishment and Order, Law of Order dito ng isang Hylos. Sobrang laking bagay nun. Para magkaroon sila ng circle or pathway na dun yung kalakasan talaga nila. Pero kasi malaking epekto talaga nung nilakit ton Chewing Hilda. Pero yes, predicted nga Edith here para sa Aurora, kukunin nila. Double down ba sila dito for the high loss? Pero mukhang Tigreal. Ay, naku. Eto na. Ay, Na-miss ni Rene J yung mga gantong klaseng hero eh. napanood ko tong Tigreal na to. Ako, napakaraming highlights ni Rene J pagdating sa Tigreal. And masasabi ko na comfort heroes naman ang hawak dito ng Team Aurora. Edward, may hawak din siyang hero dito na kung saan nagdi-deal din ng mataas na damage magically with the Primal Rat. And of course, yung continuous CC din mula doon sa Onwards and Earth Shutter. Ngayon naman, ang Team Liquid ID, ano ang kanilang kukunin na mage? Ano pa ba mga available dito? Pwede silang actually parang kung iisipin mo, May Valiant pa nga. may Valentina, may ako ang naisip ko mga Lilia yung mga ganun eh. Ay, knowing TLID, it's not impossible pa rin naman. Pero Ay, mukhang Scoochie daw. fresh na fresh tong Xavier na to at sa ating Starlight. Nako, ayan na. Naglabas na laman ng panibagong flavor ang Team Liquid ID. Remember, kilala ang kupunan na ito at ang Indonesia itself na quote-unquote brawl meta. Oo. Lalaban sa isang sistematikong galawan mula dito sa Aurora. Let's see kung paano magpapano to. Different kind of approaches, pero there can only be one ending para sa laban na to. And there can only be one na mag-move forward din sa atin next round. At ngayon, sa kanilang pagtatapat, sino nga ba yung mas mananaig? It's the Battle of Aurora, Guys, MLBB at TLID. Ito na yung huling pagtatapat nila. Dahil hindi naman pwedeng pareho silang makapasok sa next stage din natin. Isa lang talaga. Welcome And to again, Land of Dawn. kung sakali man na mangyari ang mga Game dapat number mangyari, well, syempre, Aurora alam naman natin MLBB na versus- kaya-kaya ng Aurora ipanalo Oo yung laban naman. di ba? Kasi nga, nasa live bias satellite to eh. Ito na. Dire-diretso na agad tayo para sa game number 1. Best of 3 series, naglagang portion para sa Team Liquid at Team Aurora. Kung kinakabahan kayo, pwede kayong kumapit sa mga kasama nyo. Kapit muna. Okay, kapit basic. Pero syempre, sa ngayon ay titignan muna natin kung paano nga ba yung magiging flow, rotation, and formation dito for both Aurora MLBB at TLID. Sa ngayon, ito naman yung strength din, of course, ng isang Savior onto the early. Andun yung somewhat CC, syempre dun sa kanyang pang-ikot. Mystic Field. Pang-ikot. And mamaya kasi yung paligid niya sobrang delikado na nga lang din. Kaya sobrang reliant niya nga lang din doon for the bush check or face check. Well, ako masasabi ko, itong Savior, siguro ito yung insurance na sinat nila na pagdating sa late game. Hindi ganun kalaki ang impact nito sa early portions, no? Pero for me, ang ganda ng nagiging ikot din ng Team Liquid Indonesia dahil nga sa maagang pagkat din ni Aran. At tinamo nga si Fabian, na kumuha na kagad ng green camps dito sa Aurora MLBB. Parang gusto niya ata mag-farm doon sa kabilang panig at kailangan mag-react kagad ng Aurora dito. Knowing Aurora, nabanggit nga natin more, may system sila. May system sila to prevent yung ganong klase ng mga, sabihin natin, glimpse na nakakaagaw dito ng mga jungle buffs or jungle monsters rather, sila Fabian. And aside from that, for Aurora MLBB, ito naman yung magiging action plan nila. Targeting Aran. Ako, kaya bang ni Aran na makaligtas? Flicker ay na-burn na nga rin. So magandang information to para sa Aurora MLBB. May nagtatago Okay, yung nagtatago ay nakita na Rene J. Naku, winashing-washing. Kalahati ang kanyang buhay dito. First turtle available na rin. And si Fabian ay hinahatak lamang si Witty, level 3. Pero the good thing here is meron pa rin namang flicker si Rene J. Problema, hindi pa siya level 4. Instead, nakikita natin yung tapatan. Spammable for his skill. Ayan na, nakuha na kagad. First blood para sa kupunan ng Aurora MLBB. Ngayon si Aran ay nasa may likuran. Kailangan niyang umatras-atras dito. And si Fabian actually sinuko na rin niya yung unang pagong ng laban. Balik muna sila sa kanya-kanya mga rotations, sa kanya-kanya mga linya. And balik ulit Diba? si Demon Kite dito. Sabi sa'yo yung system nila dito, kuha ka mo na Purple Buff Demon, tsaka mo na lang balikan. At ngayon, extra pa yata muli sila Yeskiel. Aran
Katsa, nagmamadali. May level 4 na mga players. Okay, si Renny J level 4 na! Sabay sakto din yung implosion. Dalawa na huli doon. Nakakuha pa si Demon kahit ng dalawa. Kasama yung pagong. At grabe din reaksyon ng ating mga Filipino talents kasamang Royal Duo. Unang pagong pa lang yung burrito. Oo. Imaginein mo pag full-on clash na. Easy lang kayo. Tipirin nyo yung mga enerhiya nyo. Oh, wait lang. Si Doming naman yung magiging punti nila. Nasipa, Purify, nagamit din. Pero makakataka siya. Doon yung mga bola-bola. Oy, tikam pa nga ay yung Dawning Light. Grabe. Sexy ni Doming doon na umiwas lang ng konti. Oo, ewan ko ha. Pero Okay lang. ngayon. Umiwas Naiwasan. Nakita natin na attempt doon ng Team Liquid na somehow pumita sana. Most importantly din, of course, onto the gold lane. And aside Masasabi ko rin naman na komportable ang Aurora sa mga heroes na gamit nila. No, isa sa mga kailangan natin tutukan dito, si Renny J, na binabanggit ko kanina na laki din ng nakarelay kay Renny J na, by the way, 100% participation. Madali pang imat ngayon, 0-0-3. madali pa. Pag may 3 assists, alam mong 100% eh. 3 kill score natin. Tama. Salamat, Renny J. Okay, so ngayon naman, itong si Widdy, no, kanina pinag-usapan natin itong si Renny J. Itong si Widdy, isa sa mga highlight hero din or player mula dito sa Team Liquid ID na ako masasabi ko na isa sa mga malulupit mag-show na nakita ko sa Indonesia, sa FPL Indonesia. Exactly. Tsaka, bukod kasi sa highlight hero niya to, yung hero kasi nito somehow nakapagpadala na sa kanila onto Greater Heights. Ngayon nga, nakarating nga sila onto M6. Pero the tricky thing about this is, alam din ni Renny J paano kontrahin yung ganyang klaseng heroes. Pero ngayon yung kontra nila, implosion tapos hinatid. Okay, nakataka si Fabian dito pero may ipit ata si Yue. Flicker na gamit na nga niya. Ngayon Umabot si pinagtutulungan si Pate si Winnie. At mamamatay itong si Renny J. Atrasan muna dito ang Aurora MLBB pero round down. At nagiging call dito sa Team Liquid. Nakakuha na rin ng isa si Aran. Ngayon naman si Demon Guy pinagtutulungan ng 3 miyembro mula sa Team Liquid ID. Ngayon winasiwas na rin siya. Kakayanin niya makakuha pa. Nakapatay siya doon pero 4 ang mamamatay sa Aurora. Pero nakapandamay pa rin siya. The good thing about that trade is nakita natin si Doming ngayon na libre na simot ang gold plating sa may bandang baba. And sometimes nakikita natin na sa sacrifice din, of course, buhay para sa buhay. Pero at the same time for TLID, ang bilis din nung sabihin natin comms sila dito kay Aaron Shiki na pumupuro man dito sa baba si Doming. Why not somehow do the same? Hindi man niya totally na tore down katulad ng ginawa ni Doming. Pero at least nakakuha siya kahit papano doon ng malaking gold. And for Aurora MLBB, simula pa lang naman yan, Burrito. May system pa rin silang kailangan sundin. At yung system na yun ay mamaya pa natin talaga makikita kung ano yung buong plano nila. Yun yung sinasabi kong sistema nila, no? Hindi sila pumapayag na hindi sila nakakakuha ng trade. Kumalugi man sila sa teamfight, at least may bawi sila dito, kagaya ng ginawa nila na pagbasag doon sa torre sa may bandang ibaba. Again, for Team Liquid ID naman, kailangan lang nila paganahin itong si Widdy. Kagaya nga ng mga sipa niya kanina. Ngayon, nakarga and implosion na gamit. 2 na huli. Aran na yung maatras. Then, yung mga ultimates mula kay Aaron Shiki. Pero kakalma muna sila. Sabi mo kasi, Teacher Burrito, si Widdy. Kaya yan, tinututukan nila lahat ng mga pinopoint out natin na dapat na talagang puruhan nila. Nako. And ang agap, ayun talaga ang agap ng Aurora MLBB. Ngayon, hindi sila pumapayag ng mahaba or malaking time na makakuha ng trade dito ang Team Liquid Academy or Team Liquid Indo. Aside from that, is nakikita natin ngayon yung namumuong formation na naman nila. Lalo na't magre-respond na naman ng panghuling pagong para sa laban na to. Nako let's see si Widdy ay umaabante. By the way, hindi biro din yung galawan ni Widdy. Yan ang finals MVP ng MPL Indonesia Season 14. So, talagang pinangangatawanan niya yung kagalingan niya pagdating sa paggamit ng isang Cho. Ngayon naman, ang Team Aurora may gagawing big rotation doon sa may top lane. And parang nakakatunog ang Team Liquid Parang nakukutuban nila. Syempre pag may kutob ka, kadalasan tama yan Pero ngayon ang tatamaan yata ay si Edward target. Pinapaligiran, nandiyan naman sila Yue. Okay, siya yung nasipa doon habang si Widdy na ma-flicker na! Pero hinabol pa rin siya doon ni Demon kaya ngayon pumasok na rin si Renny J. And this time may mamamatay siya, nagamit yung kanyang implosion. Aran ay atakbo! Pero di siya makakatakbo dahil nabugahan siya dito ni Yue. At pagkakataon na para sa ikatlong pagong ng laban na ito. Yung Aran naging aray. Ngayon ang Aurora MLBB makakuha na naman ng malaking objective. 2-1 yung turtle score natin.
which means sa ngayon na nakakuha na muli ng Aurora MLBB yung kanilang groove. Aside from that, yung kanina pa nilang minamata-mataan na mid lane turret ay ayaw talagang ibigay dito nila Yeskiel. Pero on the brighter side is nakikita talaga natin kung paano yung pwedeng maging glimpse ng kasakitan ng Bruno di Doming. Oo nga, parang sa ngayon kasi hindi ba masyado nararamdaman yan eh. And, Hapsi pa lang. Oo, medyo kalahati pa lang. And si Demon Kite ngayon, actually napakaganda rin ang posisyon niya. Right after nung pagkakamatay niya nung early portions, nakabawi siya at nakakuha na uli. No, ito yung magandang habol no para sa isang alpha. Pero may gagawin ata sila dito May sipa. play na naman. Naabutan na nga lang dito si Rene J. Makakapag-exit out pa rin. Implosion plays. Amada, biktima. Sumalubong doon sila Demon. Kahit nandun ang Wasibas. Doming with the double kill. TLID ngayon ang atras. Grabe, nakadalawa kaagad dito ang Aurora MLBB. Masasabi ko na nasa magandang posisyon ang Aurora dito. Pero kasi ang mahirap, hindi rin makaangat ang Aurora dahil sa bilis ng clear wave na ipinapamalas dito ng Team Liquid. Pero kung sa kabilisan ng wave clear, dinadaan naman nila sa pagdi-divide ng atensyon. Ayan na, oh. Hindi rin naman mahahati dito na Aaron Shiki or ni Yeskiel yung sarili nila. Kung dito sila sa may bandang baba makakapag-clear ng wave na agaran, sa may bandang taas naman iba yung intensyon nila Domeng. Kuha tayo, nakakaw tayo dito ng mga jungle monsters. Meanwhile for TLID, medyo nadi-divide talaga yung attention nila. Instead of them capitalizing na may Hilda sila, mas nako-compromise kasi nauuna si Rene J sa gantong klase mga hiding spots. Oo, ngayon available na rin ang Malefic Gun para dito kay Domeng. So may pinaplano atang malaking rotation dito ang Aurora. 3 miyembro ang nakaantabay dun sa may bandang itaas. Habang nagkasalubungan ata dun sa may bandang Yue at ito si Demon Kite, si Weedy ang kanilang pinoke. Lord ay available na rin. So pwede mag-swing na dito ang magkabilang kupunan. Pero speaking of swing, pwede mag-swing into the favor of Team Liquid daw pag lumate game kasi may insurance nga sila. Remember, meron silang Yeskiel din dito on the mid. Natin ang savior talaga, the longer the game, the better for him. And aside from that, Aaron Shiki hindi pa po natatantosan ng Aurora. 1-0-3 pa po itong Granger na to. And later on, baka doon yung pwedeng dumali for the free hit sa kanila. And ngayon yung formation 5-on-5 here sa may Weedy. Lord Pit. Okay, si Weedy nag-aantay ng pagkakataon. Ngayon, sabi ng Aurora MLBB, unahan kaya natin dyan sa mga positions na yan. Parang pwede. Parang, ngayon, hawak pa rin ni Demon Kite. Ang Sakit. sakit naman nung Dawning Light. Si Rene J ang magiging puntinan. Si Aaron Shiki nakakuha na. Ay, sipa naman. Dalawa kagad si Aaron dito. Habang si Demon Kite nakakuha rin ng isa. Mamamatay din si Domeng. Triple kill para dito kay Aaron Shiki. Ngayon, 2 na lang ang natitira para sa Aurora MLBB. Si Arania atras din. Ako, nasasalo yung mga Detsunatan. Sakit, Edward. Kailangan mo na tumakbo. Maniac para kay Aaron Shiki. Kakasabi ko pa lang na baka si Aaron Shiki magbigay sa kanila ng matinding sakit ng ulo. Going for that maniac kill burrito. At ito na nga yung pagbangon muli ng TLID, securing multiple kills in a row here for Aaron Shiki. And they're not stopping there! Uy, sakto din yung implosion. Mabubuhay ba si Demon Guy? Hindi, kasi naging stuck siya doon ng Skypiercer. Yue with a kill. Habang itong Lord ay nasa may bandang itaas. Naku, kailangan kumapit ng Aurora dito, ha? Okay, kapit lang na matatag. At ngayon, nararamdaman naman nila yung tila ba may nagtatago dito. Ang ganda nung ikot dito ni Rene J. Somehow na nakikita niya if ever may forward dito. At ang gandang face check din, by the way, kay Yue. Pero problema nila dito, katulad nga kanina, is away na mahuli talaga dito sila Aaron Shiki. More on pronta kasi kung pronta yung meron silang crowd control. Straightforward, kumbaga. Rene J and even dito kay Edward na kailangan talaga nasa tapat nila mismo. But with Aaron Shiki, hindi niya naman kasi kailangan totally front line para sa TLID. Kaya sobrang nagiging malayang buhay nila. Aside from that, yung nagiging hindi natin masyado na-highlight kanina si Yeskiel, ngayon i-highlight natin. Topping the ranks here for the damage dealt, yung kanyang sobrang gandang Dawning Light talaga yung nag-pave ng way for that maniac kill kanina, di ba? Oo. Grabe, 4, 5 yung natatamaan niya in a row. Yun nga eh. At saka, pangmalayuan din kasi yung lineup ng Team Liquid ID. Ang hirap abutin. Imaginein mo kung yung frontline nila na si Aran ay dadaanan mo, ligtas palagi itong si Aaron Shiki at saka itong si Yeskiel. Kasi ang importante lang naman para sa Team Liquid ID, alam nila kung saan manggagaling ang Aurora. And yun na nga yung mga nangyayari dito. Tamang focus lang ng Death Sonata, tamang focus lang ng Mystic Field and Dawning Light. Dito si Yeskiel at saka itong si Aaron Shiki.
At nakikita natin ng Aurora medyo naghahanap ng pagkakataon na makakuha. Aaron Shiki nagpakita na. Oo, saka problema dito, syempre, kapag di na naabot si Yeskel, parang yes! Ganon yun Yes. Ganon yun yung Yeskel niya. So, kailangan mapano nila dito. Parang no muna ang TLID. Pero sa ngayon, ano ba iti-take note natin? Una, nahihirapan si Rene J talagang humarap or mag-dive in kasi hindi naman totally sobrang pang-dive ang isang IT Grill. But instead, more on the patient waiting game ito Diba? Katulad Oo. ng ginagawa na ni Edward na mas maganda ngayon kasi nagtatag team na sila. Nagsasalitan sila sa mga pagsilip, more on close vicinity lang yung kanila nagiging formation. Para kung sakaling may humarap, dadaanin na lang nila sa bilisan na pag-soak or sabihin natin bilisan na pag-atake dito sa ibang members sa TLID na humaharap. Oo. Hindi man nila maharap dito sila Aaron Shiki at si Yeskel, pero the likes of Widdy and Fabian ay pwede nilang bigyan katulad ng pagbigay nila ng paulit-ulit earlier dito kay Aran. Okay, alam na nila kung nasaan manggagaling dito ang Team Liquid ID. Pero again, kapit lang mga kababayan. Yung mga gantong klaseng tagpo, pinapainit lang yan. Pinapaganda lang ang Parang story. hindi na kayo Parang hindi na kayo nasanay Siyempre, diba? ganyan ang mga istorya dito, lalo sa Pilipinas, mga Filipino movies nga, diba? Pero sa ngayon, ang bugbugan magsisimula na nga ba? Ayan na naman yung Dawning Light kay Yeskel. Nakatago sa dilim. Yung Lord ay buhay pa rin. Wala, kalahati kagad yung buhay ni Demon Kite dito habang kalahati na rin yung buhay ng Lord. Kailangan nila i-reset. Si Widdy ay may ispatan nila doon sa may gilid na bush. Habang si Yue ay nakaantabay din lamang dito kay Edward. Pero problema nila dito, nakikita nila si Widdy pero hindi nila maabot din. Aray! Problema nila dito ay andyan na nga lang din ang mga members. Free hit din! Okay, napa-implosion na dito habang nasipa itong si Edward. Mamamatay siya, courtesy of Fabian. Habang si Yue nakabawi na nga rin, nagamit na rin yung Eternal Guard. Si Ezekiel ang kailangan hapunin, pero mamamatay si Demon Guide. Naku, delikado ata dito ang Aurora. MLBB nakakuha na rin ng isa si Ezekiel. Dalawa na lang ang natitira para sa Aurora at ang Team Liquid. Dalawa Ganun din sa naman. dalawa. Pero walang hahawak sa kanila doon sa Lord dahil wala mga retry holder. Okay na, nakita natin ngayon yung attempt na ginawa ng Aurora. Somewhat nag-succeed yun. Nakita natin na muntik na rin naman namatay sila Hiroshige. Kaso ang problema, yun yung root word muntik. Oo. So kailangan tuluyan talaga nila, especially to si Yeskel. Dalawa silang deathless at dalawa din sila talaga na puro yung damage siya binibigay dito sa Aurora. Nakita natin yung control na nangyari doon, especially nakahuli kahit isa si Rene J. Sobrang laking bagay na. Problema, maagang namatay, naipit kasi si Demon kahit naipit yung hinliliit niya. Mahirap talaga yon. Oo nga. Pero ngayon, kailangan maiwasan na maipitan dito ng mga hinliliit kahit hinlalaki pa yan dahil malaking epekto to pag nakuha ng TLID yung Lord na to. Okay, 606 si Aaron Shiki. Medyo mahapdi at masakit talaga. Tingnan mo naman yung mga Death Sonata. Dumidikit sa balat ni Rene J Ayan yung na mga naman. bala. Si Widdy, abang lang Si Widdy nakaabang doon sa may bandalikon. Reset. Magandang reset ito para sa Team Liquid ID. Pagkakataon na nga rin ng Aurora MLBB na maghanap na magiging target. Naku po, namatay kagad si Rene J. Hindi na nagamit yung kanyang implosion dito. Mas Demon Kite nakuha na yung Lord. At si Ezekiel nakabawi din. Ang isang unstoppable na siya dito. Ngayon masipa rin Demon Kite. Ay mamamatay. Habol sa leader na doon Dawning Light. Dalawa na lang ang natitira para sa Aurora MLBB. Buti na lang talaga ay nahawakan nila itong Lord na ito. Pero meron bang minions? May minions dito ang Team Liquid Kaya ngayon, nagmamadali Even you with their exhausted flicker para lang ma-ensure yung survival, it's more important na makasurvive sila muna dito ni Doming to buy enough time para makadepensa. Yung Lord, pinabayaan na dito ng TLID dahil diretso lang ang tingin. Ano, dire-diretso lang talaga ang Team Liquid ID. At sila makakuha ng Game 1. Pero kalmado pa rin. Kalma lang. Kahit TLID, pareho dito sa Aurora MLBB for that game number 1. Sobrang naging intense ng waiting